Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya sa iyong paligid ay nagniningning ng may kakaibang linaw, na tila isang ilaw na tumatanglaw sa iyong landas. Bilang isang Aries, ang iyong pagiging matapat at direkta ay isang katangiang maaaring magdala sa iyo ng kalinawan at tagumpay, ngunit maaari rin itong maging isang hamon kung hindi mo ito gagamitin ng may tamang pagpapasya. Ang iyong likas na tapang sa pagsasabi ng totoo ay isang napakalakas na sandata, isa itong biyaya na maaaring magbukas ng mga pinto ng oportunidad. Ngunit maaari rin itong maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan kung hindi mo ito gagamitin ng maingat. Ngayong araw, hinahamon ka ng sansinukob na ipakita ang iyong katapatan sa isang paraang hindi lamang makakatulong sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagiging bukas at tapat ay mahalaga, ngunit may mga pagkakataong mas makabubuti kung pipiliin mong maging maingat sa paraan ng iyong pagpapahayag. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ipahayag agad, at hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ito. Ang pag-unawa sa tamang tiyempo at paraan ng pagsasalita ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyo upang maiwasan ang hindi kinakailangang hidwaan. Subukan mong bigyang pansin ang iyong tono at paraan ng pagsasabi ng iyong saloobin. Minsan, mas epektibo ang pagiging mahinahon at may paggalang kaysa sa pagiging prangka ng walang konsiderasyon. Ang pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba ay hindi nangangahulugan ng pagsupil sa iyong katotohanan, kundi isang pagpapakita ng iyong kakayahang magbigay ng tamang mensahe sa paraang mas madaling matanggap at mas epektibong maunawaan. Ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, na nagbibigay sa iyo ng isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ang iyong mga aksyon at desisyon. Ang Virgo ay isang palatandaan ng pagiging praktikal at mapanuri, kaya naman hinihikayat ka nitong gamitin ang iyong kakayahan sa lohikal na pag-isip upang masuri ang mga bagay ng mas malalim. Sa halip na basta sumugod sa isang sitwasyon, subukang maglaan ng oras upang pag-aralan ito ng mabuti. Ang pagiging mas mapanuri ay makakatulong sa iyo upang makagawa ng mas matalinong desisyon na may pangmatagalang benepisyo. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mga padalos-dalos na hakbang na maaaring magdala ng pagsisisi sa hinaharap. Ang pagiging masusing magmasid sa maliliit na detalye ay maaaring magbigay ng mahahalagang impormasyon na magpapalinaw sa isang sitwasyon na dati tila malabo sa iyo. Ngayong araw, may posibilidad na may mga bagay na hindi agad lumilitaw sa iyong paningin, mga aspeto ng isang sitwasyon o relasyon na hindi mo palubusang nauunawaan. Hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na ito na maghukay ng mas malalim, na huwag lamang manatili sa ibabaw ng mga bagay. Minsan, ang tunay na sagot sa isang problema ay hindi matatagpuan sa una nating nakikita o naririnig, kundi sa masusing pagninilay at mas malalim na pag-unawa. Kung may isang bagay na tila hindi mo maintindihan ngayon, huwag agad gumawa ng konklusyon, sa halip, obserbahan, magtanong, at hayaang dumaloy ang impormasyon bago gumawa ng hakbang. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang maling interpretasyon at mas magiging malinaw sa iyo ang tunay na larawan ng sitwasyon. Sa gitna ng mga gawain mo ngayon, mahalagang maglaan ka ng oras para sa iyong sarili. Bilang isang Aries, madalas kang abala sa mga gawain, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat mong kalimutan ang iyong sariling pangangailangan. Ang pagbibigay ng oras upang makapagpahinga at mapanatili ang balanse ng iyong emosyon ay isang mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Subukang gawin ang isang bagay na magpapasaya sa iyo, kahit sandali lang, maaaring ito ay paglalakad sa isang tahimik na lugar, pakikinig ng musika na nagbibigay inspirasyon, o simpleng pag-upo sa isang lugar kung saan maaari mong hayaan ang iyong isipan na magpahinga. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas mo ang iyong enerhiya at magiging mas handa ka upang harapin ang mga hamon ng araw. Ang iyong kumpiyansa ay maaaring dumaan sa pagsubok ngayon, kaya naman mahalagang palakasin mo ang iyong loob at huwag hayaang manaig ang pag-aalinlangan sa sarili. Ang buwan ay nagbibigay sa iyo ng karunungan upang harapin ang anumang hamon, kaya gamitin mo ito upang palakasin ang iyong paniniwala sa iyong kakayahan.
Tandaan na hindi mo kailangang magmadali, ang tamang landas ay mahahanap mo sa pamamagitan ng pasensya, pagsisiyasat, at pananalig sa iyong sariling kakayahan. Ang pagsasagawa ng positibong kumpirmasyon tuwing umaga ay makakatulong upang mapanatili ang iyong determinasyon at patibayin ang iyong pananampalataya sa sarili. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayon ay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at determinasyon, mga katangiang natural mong taglay bilang isang Aries. Samantala, ang ginto ay isang paalala ng kasaganaan at tagumpay na maaari mong makamit sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Kung nais mong palakasin ang positibong enerhiya sa araw na ito, isama ang mga kulay na ito sa iyong kasuotan o sa iyong paligid. Ang pagsusuot ng isang pulang piraso ng damit o paglalagay ng gintong aksesorya ay maaaring makatulong upang madagdagan ang iyong tiwala sa sarili at dalhin ang enerhiya ng tagumpay sa iyong araw. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay 3, 7, at 21. Ang 3 ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at optimismo, ang 7 ay kumakatawan sa karunungan at espiritual na paggising, at ang 21 ay sumisimbolo ng bagong simula at oportunidad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Ang pagtingin sa mga numerong ito bilang inspirasyon ay makakatulong upang patibayin ang iyong pananampalataya na ikaw ay nasa tamang landas. Ang isang maswerteng gawain na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga layunin at pangarap sa isang papel. Ang paglalagay ng iyong mga hangarin sa salita ay isang mabisang paraan upang maipahayag ang iyong intensyon sa sansinukob. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon ka ng direksyon at inspirasyon upang isakatuparan ang iyong mga pangarap. Ang pagsasanay ng visualization tuwing umaga ay makakatulong upang mapalapit ka sa iyong mga mitiin at mas maging determinado sa pagsasakatuparan ng mga ito. Habang natatapos ang araw, subukang pag-isipan ang mga aral na natutunan mo. Anong mga karanasan ang nagbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili? Paano mo magagamit ang mga aral na ito upang mas mapaunlad ang iyong buhay? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, ang pagiging isang Aries ay isang biyaya, taglay mo ang apoy ng determinasyon at ang tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Yakapin mo ang iyong lakas at gamitin ito upang makamit ang iyong mga pangarap. Ano man ang dumating sa iyong landas, tandaan na ikaw ay may kakayahang lampasan ito. Magtiwala ka sa iyong sarili, sapagkat ikaw ay isang mandirigma ng buhay na may dalang liwanag at inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw, dala ng sansinukob ang isang masiglang enerhiya na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Isa itong natatanging pagkakataon upang buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong posibilidad. Ikaw bilang isang Taurus ay likas na may kakayahang makaakit ng mga tao gamit ang iyong natural na alindog, at ngayong araw, lalo pang titindi ang iyong magnetismo. Huwag matakot gamitin ang iyong likas na kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang bawat ngiti mo, bawat salitang binibitawan mo, at bawat kilos mo ay maaaring may malalim na epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hayaang gabayan ka ng iyong likas na karisma sa pagbuo ng mas matibay na koneksyon, hindi lamang sa larangan ng pag-ibig kundi pati na rin sa mga aspeto ng pagkakaibigan at propesyonal na relasyon. Maging maingat din sa paraan ng iyong pakikitungo, bagamat may kakayahan kang humalina ng iba, mas magiging makahulugan ang iyong mga ugnayan kung ilalapat mo ito ng may sinseridad at pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi lang emosyonal na koneksyon ang mahalaga, kundi pati ang maliliit na detalye sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, hinihikayat ka nitong bigyang pansin ang mga detalye na maaaring hindi mo napapansin sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maaring ito ay mga gawain sa trabaho, relasyon, o maging ang paraan kung paano mo inaalagaan ang iyong sarili. Ang iyong pagiging masinop at maingat sa maliliit na bagay ay higit na magiging kapaki-pakinabang sa araw na ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa maliliit na bagay, mas maipapakita mo ang iyong pagmamahal at malasakit sa iba. Ang isang simpleng mensahe ng pagpapahalaga, isang kilos ng kabutihan, o ang paglalaan ng oras upang makinig sa mga mahal mo sa buhay ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang emosyonal na kalagayan.
Sa iyong pagdaan sa araw na ito, pag-isipan kung paano mo na ipapakita ang iyong pagmamahal sa iba. Isa ka sa mga taong nagbibigay ng init at katiwasayan sa mga taong malapit sa iyo, kaya naman ang pagiging mabuting tagapakinig at pagbibigay ng oras sa kanila ay isang magandang paraan upang mapalalim pa ang iyong ugnayan. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng kilos ng kabaitan at pangunawa. Minsan, ang isang maliit na pagkilos ng malasakit ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa puso ng isang tao. Maaari itong isang tawag o mensahe upang ipaalam na ikaw ay naroon para sa kanila, isang yakap na puno ng sinseridad, o isang simpleng sandali ng pagtutok sa kanilang sinasabi upang ipakita na sila ay iyong pinahahalagahan. Ang araw na ito rin ay isang magandang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa anumang bigat ng emosyon na maaaring matagal mo nang dala. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Kung nakakaramdam ka ng pagod o tensyon, subukan mong ilabas ito sa isang positibong paraan. Ang pagsayaw, pagkanta, o pagsulat ng iyong nararamdaman ay maaaring maging isang epektibong paraan upang matulungan kang mailabas ang anumang negatibong enerhiya na maaaring bumabalot sa iyo. Ang musika ay maaaring maging isang magandang kasangkapan upang maitaas ang iyong enerhiya. Huwag matakot na sumabay sa tunog ng iyong paboritong awitin, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagsayaw mag-isa sa iyong silid o pagkanta ng malakas habang naliligo. Ang sining at pagkamalikhain ay maaaring maging isang ligtas na daluyan upang ipahayag ang iyong damdamin nang hindi mo kinakailangang magsalita. Habang binubuksan mo ang iyong puso at isipan sa magagandang enerhiya ngayong araw, maging mapanuri rin sa iyong mga intensyon. Ano ang tunay mong nais makamit? Ano ang nais mong ipahayag sa mundo? Ang bawat aksyon mo ay may epekto hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Huwag kalimutang gumawa ng mabubuting intensyon sa bawat kilos mo. Ang pagiging mabuti at totoo sa iyong sarili ay laging magbubunga ng positibong resulta. Ang pagsasagawa ng isang maikling pagmumuni-muni o pagsulat ng iyong mga layunin ay maaaring makatulong upang malinawan ka sa direksyon na nais mong tahakin. Ang malinaw na intensyon ay nagdadala ng tamang enerhiya na makakatulong sa iyo sa iyong paglalakbay. Ngayong araw ay puno ng potensyal para sa malalalim na koneksyon at pagkamalikhain. Kung ikaw ay may isang proyekto na matagal mo nang nais simulan, ito na ang tamang panahon upang gawin ito. Ang iyong isip ay nasa tamang estado upang mag-isip ng malinaw at may layunin. Huwag hayaang matakot kang sumubok ng bago. Ang iyong kakayahan na magdala ng inspirasyon sa iba ay isang malaking biyaya, kaya gamitin ito upang lumikha ng isang bagay na may halaga hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa iba. Ang iyong determinasyon at tiyaga ay magiging sandigan mo upang maisakatuparan ang anumang hangarin na nais mong abutin. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganahan at bagong simula, habang ang kayumanggi ay isang paalala na ang pagiging matatag at grounded ay isang mahalagang aspeto ng iyong pagkatao. Upang mapalakas ang iyong swerte, subukang magsuot ng isang bagay na may kulay berde o kayumanggi, o isama ang mga kulay na ito sa iyong paligid upang palakasin ang positibong enerhiya. Maaari kang maglagay ng halaman sa iyong workspace upang mapanatili ang balanse at kasaganaan sa iyong paligid. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay 5, 11, at 28. Ang 5 ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan, ang 11 ay isang numero ng espiritual na paggising at inspirasyon, habang ang 28 ay sumisimbolo ng tagumpay na bunga ng sipag at tiyaga. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Maaari mong isama ang mga numerong ito sa iyong mga plano o gawain upang higit pang maipokus ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang isang maswerteng gawain na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras para sa introspeksyon at pagpapasalamat. Ang pagsusulat ng isang gratitude list o simpleng pagninilay sa mga biyayang natanggap mo ay maaaring makatulong upang mas maramdaman mo ang kasaganaan sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka, mas lalo mong maakit ang positibong enerhiya at swerte. Ang pagninilay sa iyong mga natamong tagumpay at pagpapasalamat sa bawat maliit na biyaya ay isang makapangyarihang paraan upang mapanatili ang daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Habang natatapos ang araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pag-isipan ang mga kaganapan ngayong araw. Ano ang mga natutunan mo?
Ano ang mga bagay na nais mong gawin upang mas mapabuti ang iyong sarili? Ang bawat araw ay isang bagong simula, kaya huwag matakot na ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas magandang kinabukasan. Tandaan, bilang isang Taurus, ikaw ay may likas na kakayahang maging matibay at determinado. Ang mundo ay puno ng magagandang oportunidad, at nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang abutin ang mga ito. Magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa iyong kakayahang lumikha ng isang buhay na puno ng kasiyahan at kasaganaan. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito at hayaang gabayan ka nito patungo sa isang mas maliwanag at mas matagumpay na kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw, dala ng init ng araw at enerhiya ng sansinukob, ang iyong masiglang personalidad bilang isang Gemini ay lalo pang magniningning. Ang iyong kaisipan ay punong-puno ng kakaibang ideya, malikhaing pananaw at walang katapusang pangarap. Parang isang alon ng inspirasyon ang dumadaloy sa iyo, hinihikayat kang tuklasin ang bago at yakapin ang mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo sinasamantala ang kakaibang sigla na bumabalot sa iyo. Sa halip, yakapin ito at gawing gasolina upang maisakatuparan ang iyong mga adhikain. Minsan, ang mga ganitong sandali ng pagkamalikhain ay dumadaan lamang ng mabilis, kaya't mahalaga na bigyan mo ng halaga ang bawat ideya na pumapasok sa iyong isipan. Ang simpleng pagdodokumento ng iyong mga naiisip, pagsisimula ng isang proyekto, o kahit simpleng pakikipag-usap sa mga taong maaaring makatulong sa iyong mga plano ay maaaring maging susi sa tagumpay. Ang inspirasyon ay parang isang minas, kailangang alagaan upang hindi ito mawala ng hindi mo namamalayan. Sa iyong pagiging bukas sa enerhiya ng mundo, natutunan mong damhin ang emosyon ng iba at mabilis na mag-adjust sa kung ano ang kinakailangan ng sitwasyon. Subalit, mahalaga rin na manatili kang mapanuri. Sa dami ng impormasyong pumapasok sa iyong isipan, maaaring may mga pagkakataong hindi mo agad matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon lamang. Mahalaga na suriin mong mabuti ang mga pangyayari, lalo na kung may mga desisyong kailangang gawin. Hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan agad. Gamitin ang iyong talino at likas na kakayahang mag-analisa upang matukoy ang katotohanan sa likod ng bawat sitwasyon. Ang isang saglit ng pagdadalawang isip ay maaaring magligtas sa iyo mula sa mga maling hakbang. Huwag kang matakot na humingi ng opinyon mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, lalo na kung may mga bagay kang hindi lubos na nauunawaan. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw ay maaaring makatulong sa iyo upang makita ang mas malawak na larawan. Ang buwan na nasa ilalim ng Virgo ay nagdadala ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang ayusin ang iyong paligid at linisin ang iyong isipan. Ang isang maayos na kapaligiran ay nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa iyong isip, kaya't subukang maglaan ng oras upang maglinis at mag-organisa ng iyong espasyo. Ang simpleng pagkilos na ito ay makakatulong upang maibsan ang anumang bigat na maaaring bumabalot sa iyong diwa. Habang inaayos mo ang iyong paligid, mararamdaman mong nagiging mas maaliwalas din ang iyong isipan. Ang malinaw na pag-iisip ay daan upang makagawa ka ng mas maayos na desisyon, lalo na kung may mga mahahalagang bagay kang pinag-isipan sa kasalukuyan. Ang pagkakaroon ng kalinisan at kaayusan sa iyong espasyo ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa iyong emosyon at disposisyon. Minsan, ang simpleng pagtatanggal ng kalat sa iyong mesa o pag-aayos ng iyong mga gamit ay sapat na upang maibsan ang stress na iyong nararamdaman. Sa mas malalim na antas, ang pagsasagawa ng decluttering ay maaari ring sumisimbolo ng paglilinis sa iyong isipan mula sa mga negatibong kaisipan o alalahanin na hindi na naglilingkod sa iyong ikabubuti. Habang lumilipas ang araw, subukang obserbahan ang iyong emosyon. Ang iyong pagiging malikhain ay maaaring magdala ng maraming ideya, ngunit mahalagang piliin mo kung alin ang talagang may halaga. Ang pagiging isang Gemini ay nangangahulugang ikaw ay puno ng imahinasyon at mabilis mag-isip, ngunit maaaring dumating ang mga sandali na pakiramdam mo ay nalilito ka sa dami ng iyong naiisip. Huwag kang magmadali sa mga desisyon. Hayaan mong lumubog sa iyong puso at isipan ang kaliwanagang dulot ng iyong naayos na kapaligiran. Ang mga sagot na hinahanap mo ay maaaring hindi dumating agad, ngunit sa tamang panahon at sa tamang direksyon ng iyong isip, matutuklasan mo rin ang tamang landas. Ang pagninilay-nilay o simpleng paglalaan ng tahimik na sandali upang balikan ang iyong mga layunin ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malinaw na pananaw.
Huwag matakot na magpahinga o maglaan ng oras para sa sarili, dahil ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging produktibo. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa balanseng pamumuhay, ang kakayahang pagsabayin ang paggawa ng mahahalagang gawain, at ang pagbibigay ng oras sa iyong kapakanan. Ngayong araw, ikaw ay hinihikayat na magtiwala sa iyong kakayahan na intindihin ang iyong damdamin at gamitin ito sa positibong paraan. Kung may mga ideya kang matagal nang nasa isipan mo, maaaring ito na ang tamang panahon upang bigyan ito ng konkretong aksyon. Ang iyong sigla at katalinuhan ay maaaring makatulong sa iyo upang makamit ang iyong mga pangarap, ngunit tandaan na ang tiyaga at pagpaplano ay kinakailangan rin upang maisakatuparan ito. Ang pagsisimula ng isang bagay ay madaling gawin, ngunit ang pagpapanatili ng konsistensya at dedikasyon ay siyang magdadala sa iyo sa tagumpay. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang tukuyin kung alin sa iyong mga pangarap ang talagang mahalaga sa iyo at kung paano mo ito maisasakatuparan sa mas praktikal at organisadong paraan. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw at dilaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng katahimikan at malinaw na pag-isip, habang ang dilaw ay kumakatawan sa sigla at optimismo. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo at makatulong upang mapanatili ang iyong magandang disposisyon sa buong araw. Ang simpleng pagsasama ng mga kulay na ito sa iyong kasuotan o kapaligiran ay maaaring makapagpaangat ng iyong mood at magdala ng inspirasyon sa iyong araw. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 2, 9 at 31. Ang 2 ay sumisimbolo ng balanse at pakikipagtulungan, ang 9 ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan at mas mataas na kamalayan, habang ang 31 ay kumakatawan sa kakayahang lumikha ng isang bagong simula. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o simpleng inspirasyon sa iyong araw. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin. Maaaring sa pamamagitan nito ng isang journal o simpleng paglilista ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagsusulat ay makakatulong upang maunawaan mo ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang tunay mong nais sa buhay. Ang ganitong uri ng pagninilay ay hindi lamang magpapalakas ng iyong kalooban, kundi maaari ring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa at determinasyon. Habang natatapos ang araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago, kaya't huwag mong hayaang lumipas ang gabi nang hindi mo pinahahalagahan ang mga aral na natutunan mo. Yakapin ang mga pagbabago, tanggapin ang mga hamon, at patuloy na lumakad patungo sa hinaharap ng may panibagong lakas at inspirasyon. Bilang isang Gemini, ikaw ay puno ng potensyal. Gamitin ito upang lumikha ng isang buhay na puno ng kasiyahan, tagumpay, at walang katapusang inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw ay may dalang natatanging enerhiya para sa iyo, mahal kong Cancer, habang tinatahak mo ang agos ng ika-13 ng Marso. Ang mundo sa paligid mo ay puno ng maliliit na detalye na maaaring dati ay hindi mo napapansin, ngunit ngayon, ang iyong pansin ay nahahatak sa bawat aspeto ng iyong buhay. Dahil sa posisyon ng buwan sa masinsin at mapanuring Virgo, ang iyong atensyon ay mas tumatalas, na para bang may ilaw na sumisinag sa mga bagay na dati ay nasa anino lamang ng iyong kamalayan. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang tunay na suriin ang mga bagay sa iyong paligid, ang iyong mga relasyon, mga pangarap, at maging ang mga maliliit na bagay na bumubuo sa iyong araw-araw na buhay. Maaari mong mapansin na kahit ang mga tila simpleng pangyayari ay nagdadala ng mas malalim na mensahe para sa iyo. Ang isang kaswal na usapan ay maaaring magbunyag ng isang aral na hindi mo inaasahan. Ang isang pangkaraniwang kilos ay maaaring magparamdam sa iyo ng isang emosyon na may kahalagahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa ganitong uri ng kamalayan, maaaring mapansin mo rin ang mga pattern sa iyong buhay na dati ay hindi malinaw sa iyo. Maaaring mapagtanto mong may paulit-ulit na tema sa iyong mga karanasan, mga hamon na patuloy na bumabalik, mga relasyon na may pagkakatulad sa isa't isa, o mga pangarap na tila hindi mo maiwanan kahit gaano mo pa subukang ipagpaliban ang mga ito.
Ang ganitong mga sandali ng kaliwanagan ay isang regalo mula sa sansinukob, isang paalala na may mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin upang tunay mong maintindihan ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na lumipas ang araw na ito nang hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang iyong isipan na tuklasin ang mga natatagong kahulugan sa iyong mga nararanasan. Habang nararanasan mo ang matinding kamalayan na ito, maaari mo ring maramdaman ang paggising ng iyong mapanlikhang bahagi, ang iyong ligaw at malayang espiritu na minsan ay natatabunan ng mga responsibilidad at alalahanin. Ang mga panaginip at ideyang tila isang beses mo lamang na panaginipan ay maaaring lumitaw muli, dala ang malalalim na kahulugan na maaaring magsilbing gabay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Huwag mong baliwalain ang mga ito, sapagkat ang iyong malay at diwa ay may paraan ng pagpapadala ng mensahe sa iyo, lalo na sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Ang iyong subconscious mind ay maaaring nagtutulak sa iyo upang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang isinasantabi. Baka may pangarap kang matagal nang gustong abutin, ngunit hindi mo alam kung paano magsisimula. Marahil may emosyon kang hindi mo pa lubos na nauunawaan, ngunit ngayon ay unti-unting lumilinaw sa iyo ang kahulugan nito. Sa iyong pag-usad sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang kahalagahan ng tunay na tagumpay sa iyong buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo? Ang sagot dito ay maaaring magbago batay sa iyong kasalukuyang emosyonal na estado at mga natutunan sa buhay. Ang iyong mga iniisip at kilos ay parang isang habi ng mga sinulid, bawat isa ay bumubuo sa disenyo ng iyong kapalaran. Kung pipiliin mong ituon ang iyong pansin sa mga positibong bagay, mas nagiging maliwanag at mas makulay ang larawang iyong nililikha. Samantalang kung palagi mong binibigyang pansin ang mga takot at pangamba, maaaring ito ang maghubog sa iyong landas. Ngayong araw, piliin mong habiin ang isang magandang kapalaran sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagkatuto, pagpapahalaga sa iyong mga kakayahan, at pagtanggap ng mga biyayang nasa harapan mo. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat ng bagay upang maramdaman mong nagtatagumpay ka na. Minsan, ang tagumpay ay makikita sa maliliit na bagay, sa kakayahang bumangon mula sa isang pagsubok, sa determinasyong ipagpatuloy ang laban, o sa simpleng pagngiti sa kabila ng mga hamon. Habang patuloy mong dinarama ang enerhiya ng araw na ito, maging mapanuri sa iyong pakikipag-usap sa iba. Ang mga salita ay maaaring puno ng tunay na kahulugan, ngunit maaari ring magtaglay ng mga lihim at bagay na hindi madaling makita sa unang tingin. Ang iyong likas na kakayahan na maramdaman ang hindi sinasabi ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata, kaya't huwag mong ipagwalang bahala ang iyong intuisyon. Kung may nararamdaman kang kakaiba sa isang pag-uusap o sa isang sitwasyon, bigyang pansin ito. Maaring may mga detalye na hindi agad lumalabas sa harapan mo, ngunit may malalim na epekto sa iyong hinaharap. Ang iyong kakayahang unawain ang emosyon ng iba ay isang regalong dapat mong pahalagahan, ngunit huwag mo ring kalimutan na protektahan ang iyong sariling enerhiya. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong balikat, minsan, sapat na ang pagiging maingat sa mga taong pinipili mong paglaanan ng iyong oras at emosyon. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang iyong likas na pagkasensitibo at gamitin ito bilang iyong lakas. Ang mundo ay puno ng mga ilusyon at katotohanan, at ikaw ang may kakayahang tukuyin kung alin sa dalawa ang tunay na dapat mong bigyang halaga. Sa halip na matakot sa kawalang katiyakan, gamitin ito bilang inspirasyon upang lumikha ng isang mas makabuluhang direksyon para sa iyong sarili. Maglaan ng oras upang makinig sa iyong panloob na tinig, magmuni-muni, at hanapin ang kaliwanagan na maaaring magbigay sa iyo ng kapanatagan at gabay sa iyong susunod na mga hakbang. Huwag kang magmadali, ang pag-unlad ay hindi palaging isang mabilis na proseso. Ang mahalaga ay ang patuloy mong pagsulong kahit paunti-unti. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pilak at puti. Ang pilak ay sumasalamin sa kaliwanagan at proteksyon mula sa mga negatibong enerhiya, habang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan at panibagong simula. Maaaring subukan mong isuot ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid bilang paraan ng pagpapalakas ng iyong enerhiya. Kahit sa maliit na paraan, maaaring magdala ng positibong pagbabago ang mga kulay na ito sa iyong araw. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 3, 7, at 25. Ang 3 ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 7 ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaliwanagan at mas malalim na pag-unawa, at ang 25 ay isang numero ng pagbabago at bagong pagkakataon.
Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong araw o bilang gabay sa iyong mga desisyon. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsulat ng isang liham sa iyong sarili. Maaari itong maging isang mensahe ng pasasalamat, isang pagpapahayag ng iyong mga pangarap, o simpleng pagninilay sa iyong kasalukuyang estado ng buhay. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang maiayos ang iyong isipan at mapanatili ang positibong enerhiya. Ang mga salitang inilalagay mo sa papel ay maaaring maging pundasyon ng mas maliwanag na hinaharap. Habang natatapos ang araw, hayaan mong bigyan ang iyong sarili ng sandali upang huminga, magpahinga, at pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng nagawa mo. Ang bawat araw ay isang pahina sa iyong kwento, at ngayong araw, ikaw ay nakapagdagdag ng isa pang makabuluhang kabanata. Yakapin ang iyong paglalakbay ng may panibagong pananaw, pag-asa, at tiwala na ang hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad para sa iyo. Ang iyong puso ay gabay mo, ang iyong intuwisyon ay iyong proteksyon, at ang iyong tapang ay ang susi sa tagumpay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw ay nagbubukas na parang isang blankong kanbas na naghihintay sa iyong matapang at masigasig na pagpipinta, mahal kong Leo. Ang araw na ito ay puno ng matitingkad na enerhiya na sumasalamin sa iyong likas na lakas, tapang, at determinasyon. Nararamdaman mo ba ang pagbugso ng inspirasyon sa iyong puso? Ito ang perpektong panahon upang ipahayag ang iyong sarili sa mas matapang na paraan at ipakita sa mundo ang iyong tunay na liwanag. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan na ang iyong init at sigla ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa iba, sapagkat ang iyong presensya pa lamang ay sapat upang makalikha ng epekto. Ang iyong kalooban ay tulad ng nag-aalab na apoy, walang makakapigil dito kung ikaw ay maniniwala sa iyong sariling kakayahan. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng malalim na damdamin ng proteksyon para sa mga mahal mo sa buhay. Maaaring maramdaman mong mas handa kang ipaglaban at alagaan ang mga taong pinakamalapit sa iyong puso. Ang iyong mapagkalinang espiritu ay nagsisilbing sandigan ng iba, at sa iyong presensya, sila ay nakakaramdam ng seguridad at katiwasayan. Habang ginagalugad mo ang araw, bigyang pansin kung paano binabago ng kasiyahan at positibong enerhiya ang iyong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa maliliit na sandali ng kaligayahan, mas nagiging malinaw ang landas patungo sa iyong tunay na layunin. Ang kasiyahan ay hindi lamang matatagpuan sa malalaking tagumpay kundi pati na rin sa maliliit na bagay, isang masarap na tasa ng kape, isang makabuluhang pag-uusap, o isang ngiti mula sa isang mahal mo sa buhay. Lahat ng ito ay bahagi ng biyayang dapat mong yakapin ng buo. Dahil ang buwan ay kasalukuyang nasa Virgo, maaaring makaramdam ka ng masidhing pangangailangan na paghusayin ang iyong mga gawain at pagtuunan ng pansin ang mas mahahalagang bagay. Ang praktikal na enerhiya na dala ng Virgo ay nagtutulak sa iyo upang maging mas maayos at masusing planuhin ang iyong mga hakbang. Maaring ngayong araw, magkaroon ka ng inspirasyon upang subukan ang isang bagong libangan o ibalik ang sigla sa iyong mga dating hilig. Maaaring ito ay sa larangan ng sining, musika, pagsusulat, o kahit sa mga mas praktikal na gawain tulad ng pag-aayos ng iyong tahanan o pagpaplano ng iyong mga susunod na proyekto. Ang bawat hakbang patungo sa pag-aayos at pagpapabuti ng iyong sarili ay may positibong epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaayusan, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na aspeto ng iyong pagkatao. Habang binubuksan ng araw na ito ang pinto ng mga bagong posibilidad, makakatagpo ka rin ng mga hindi inaasahang pagkakataon na maaaring subukin ang iyong pagiging matalas at mapanuri. Ang buhay ay puno ng sorpresa, at ngayong araw, maaari mong maranasan ang biglaang pagbabago sa iyong mga plano. Sa halip na malito o panghinaan ng loob, yakapin ang hindi inaasahang pangyayari bilang isang hamon na magpapalakas sa iyong kakayahang umangkop sa kahit anong sitwasyon. Ang mga bagong koneksyon at karanasan na darating sa iyo ngayon ay may potensyal na magdala ng malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Huwag matakot sa pagbabago sapagkat ito ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang bawat hindi inaasahang pangyayari ay maaaring maging isang pagkakataon upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang iyong tunay na nais sa buhay. Habang lumilipas ang araw, pagtuunan mo ng pansin ang balanse sa pagitan ng iyong mga pangarap at mga tungkulin.
Ang iyong likas na sigla ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magsikap para sa iyong mga adhikain. Ngunit mahalaga rin na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga at muling mag-recharge. Tandaan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong ginagawa, kundi sa kalidad ng iyong pahinga at kakayahang alagaan ang iyong sarili. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ka sa pagtupad ng iyong mga responsibilidad habang patuloy mong tinatamasa ang mga biyaya ng buhay. Ang pahinga ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng iyong enerhiya. Ang iyong katawan at isipan ay nangangailangan ng oras upang muling mag-recharge, kaya't huwag mong ipagkait ito sa iyong sarili. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumasagisag sa tagumpay, kasaganaan, at lakas ng loob, habang ang pula ay nagpapahayag ng sigasig, determinasyon, at walang takot na pagpapahayag ng sarili. Maaaring isuot mo ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring magdala ng mas matinding positibong enerhiya at dagdag na sigla sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 8, 11 at 36. Ang 8 ay simbolo ng kasaganaan at walang hanggang posibilidad. Ang 11 ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan at malalim na intuisyon. At ang 36 ay kumakatawan sa kakayahang pagsamahin ang mga material at espiritual na aspeto ng buhay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang gabay sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang mga numerong ito ay maaaring lumitaw sa iyong paligid sa iba't ibang anyo, maaari mong makita ito sa mga resibo, orasan, o kahit sa mga random na numero sa iyong araw. Huwag baliwalain ang mga ito, sapagkat maaaring may mensahe itong dala para sa iyo. Isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasanay ng pagpapasalamat. Maglaan ng ilang sandali upang isulat o isipin ang lahat ng bagay na iyong ipinagpapasalamat sa buhay, malalaki man o maliliit. Ang simpleng gawain ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw at magdala ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong araw. Ang pagpapasalamat ay isang malakas na kasangkapan upang mas mapanatili ang kasaganaan sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga biyayang natatanggap mo, mas nagiging bukas ka sa mas marami pang darating na pagpapala. Sa araw na ito, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat at pagmamahal, at ang mundo ay magbabalik ng mas marami pang biyaya sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang suriin ang lahat ng natutunan mo. Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga sitwasyon na nagturo sa iyo ng mahalagang aral? Yakapin mo ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o puno ng hamon, sapagkat ang bawat isa ay may hatid na kaalaman na maaaring maging gabay sa iyong hinaharap. Habang hinaharap mo ang bagong bukas, dalhin mo ang tapang, determinasyon, at pagmamahal na likas sa iyo bilang isang Leo. Ang mundo ay isang entablado, at ikaw ang bida sa iyong sariling kwento. Lumakad ng taas noo, puno ng tiwala sa sarili, at huwag matakot ipakita ang iyong liwanag. Ang iyong presensya ay isang biyaya sa mundong ito, ipagdiwang ito ng may buong puso at pananalig. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang galaw ng mga bituin at planeta ay bumubuo ng isang magandang sayaw sa kalangitan, isang mapayapang himig na nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang araw ng may bukas na puso at malalim na pangunawa. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay puno ng liwanag at pagninilay, isang perpektong pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong panloob na mundo at pakinggan ang tinig ng iyong puso. Marahil sa mga nakaraang araw ay abala ka sa mga panlabas na bagay, mga gawain, responsibilidad, o iba't ibang pangangailangan ng iyong araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, parang isang tahimik na bulong mula sa universo ang nagsasabi sa iyo na huminto sandali at bigyang halaga ang iyong sarili. Ito ang sandali upang pakinggan ang iyong tunay na nararamdaman, upang makipag-ugnayan sa iyong tunay na layunin, at upang balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Sa ganitong uri ng koneksyon sa sarili, mas nagiging buo ang iyong pagkatao, at mas nagiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay. Ikaw ay likas na may kakayahang tumulong sa iba, at ngayong araw, ang regalong ito ay nagniningning ng higit pa sa dati. Ang iyong malasakit, kabaitan, at kahandaan na magbigay ng suporta ay parang ilaw sa madilim na landas ng iba.
Maaaring sa simpleng pagngiti, pagbibigay ng taos-pusong payo, o kahit sa simpleng presensya mo sa buhay ng iba ay makakapagdulot ka ng ginhawa. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong taos-pusong pagmamalasakit, lalo na sa mga taong maaaring nangangailangan ng iyong patnubay at pangunawa. Tandaan na ang pagtulong ay hindi palaging nangangailangan ng malaking kilos o material na bagay. Minsan, ang simpleng pakikinig, pagbibigay ng oras, o pagbabahagi ng magagandang salita ay isa ng napakalaking biyaya para sa iba. Minsan, hindi natin alam na ang simpleng pakikipag-usap natin sa isang tao ay maaaring maging liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Habang ginagalugad mo ang araw, maaaring maramdaman mo ang tawag ng pagninilay at introspeksyon. May mga damdaming maaaring bumalot sa iyo, mga katanungan tungkol sa sarili, mga pangarap na tila lumalayo, o mga insekuridad na maaaring lumilitaw mula sa pinakapinagtaguang bahagi ng iyong isip. Huwag matakot harapin ang mga damdaming ito. Sa halip, tanggapin mo sila ng may pagmamahal at pangunawa, sapagkat sa pagharap sa mga ito, makakahanap ka ng mas matibay na pundasyon upang tumayo ng mas matatag. Ang kalinawan ng isip ay nagmumula sa kakayahang tanggapin at unawain ang ating sarili, kasama ang ating mga takot, pagdududa, at pag-asa. Kapag tayo ay humaharap sa ating mga emosyon ng may tapang at pag-unawa, mas nagiging buo ang ating pagkatao. Sa bawat sandali ng pagninilay, hinuhubog mo ang isang mas matibay at mas kapanatagang pananaw sa iyong buhay. Ang pagbibigay ng oras sa sarili upang kilalanin ang tunay na damdamin ay isang regalong hindi mo dapat ipagkait sa iyong sarili. Sa iyong pakikisalamuha sa ibang tao ngayong araw, mas lalong lilitaw ang iyong likas na pagkiling sa katarungan. Ang iyong pakiramdam ng pagiging patas ay maaaring mas umigting, na tila mas lumalakas ang iyong boses tuwing nakakakita ka ng isang sitwasyon na puno ng kawalang katarungan. Maaaring may pagkakataong maramdaman mong kailangan mong ipahayag ang iyong saloobin, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Subalit mahalaga ring tandaan na sa anumang laban na iyong pipiliin, ang mahinahong pakikipag-usap at matalinong pagpapahayag ng damdamin ay may mas malakas na epekto kaysa sa galit o padalos-dalos na reaksyon. Gamitin mo ang enerhiyang ito ng may katalinuhan, huwag hayaang maging pabigla-bigla ang iyong mga salita o kilos, kundi sikaping iparating ang iyong punto ng may respeto at kapanatagan. Ang tamang pananalita ay may kapangyarihang bumago ng pananaw ng iba, kaya gamitin mo ito bilang isang kasangkapan ng positibong pagbabago sa iyong paligid. Ang buwan, na ngayon ay nasa iyong tanda, ay nagbibigay sa iyo ng mas malakas na focus at mas matalas na kakayahang mag-organisa ng iyong araw. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tapusin ang mga gawaing matagal mo nang nais matapos. Ang iyong pagiging masinop, disiplinado, at matyaga ay mas lalong magniningning ngayon, kaya gamitin mo ito upang maging mas epektibo sa iyong mga gawain. Maaring ang simpleng pag-aayos ng iyong workspace, pagbuo ng bagong schedule, o pagtatakda ng mas malinaw na mga layunin ay magbigay ng sariwang inspirasyon sa iyo. Ang produktibong enerhiyang dala ng araw na ito ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa iyong sarili. Mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na pangangailangan habang isinasakatuparan mo ang iyong mga responsibilidad. Tandaan na hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa isang araw. Ang mahalaga ay may progreso kang ginagawa patungo sa iyong layunin. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at puti. Ang berde ay kumakatawan sa kasaganahan, kalusugan, at panibagong simula, samantalang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip, at panibagong sigla. Maaaring isuot mo ang mga kulay na ito o gamitin sa iyong kapaligiran upang mapalakas ang iyong enerhiya at makaakit ng positibong vibes. Ang pagkakaroon ng kulay na ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo na mas maging kalmado, mas magkaroon ng mas matibay na pananampalataya sa iyong kakayahan, at higit sa lahat, mas makaramdam ng koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 5, 14, at 23. Ang 5 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at kalayaan, ang 14 ay sumisimbolo sa balanseng pamumuhay at disiplina, at ang 23 ay may hatid na kasiglahan at inspirasyon upang sumubok ng mga bagong bagay. Maaaring gamitin mo ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang pampalakas ng iyong kumpiyansa sa araw na ito. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman.
Ang paglalaan ng oras upang isulat ang iyong mga plano, pangarap, o kahit ang iyong mga saloobin tungkol sa araw ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at mas makakahanap ka ng inspirasyon sa mga bagay na dati mong hindi napapansin. Ang pagsusulat ay isang mabisang paraan upang iproseso ang iyong damdamin at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at magnilay sa mga nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon? Yakapin ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, sapagkat ang bawat isa ay may hatid na mahalagang aral na maaaring magsilbing gabay sa iyong paglalakbay. Habang hinaharap mo ang bagong bukas, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng kabutihan, sipag, at dedikasyon. Ang iyong pagsusumikap at pagmamalasakit ay may kapangyarihang magdala ng liwanag sa buhay ng iba, kaya patuloy mong ipakita ang iyong tunay na halaga. Lumakad ng may kumpiyansa, puno ng pag-asa, at may bukas na puso, sapagkat ang mundo ay may nakahandang mga biyaya para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw, Libra, ang mundo sa paligid mo ay tila pininturahan ng matitingkad na kulay ng introspeksyon. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay puno ng lalim at kahulugan, nag-aanyaya sa iyo na lumalim sa iyong pagninilay at masusing pag-unawa sa iyong sarili at sa mga nangyayari sa iyong paligid. Ang iyong likas na kagandahan ng kalooban at sopistikasyon ay nagiging isang magneto para sa iba, at sa araw na ito, ang iyong mapanlikhang pang-akit ay may kakaibang lakas. Ang iyong presensya ay nagdadala ng kapanatagan sa mga taong nasa paligid mo, at ang iyong kakayahang magbigay ng payo na puno ng timbang at pang-unawa ay higit na mapapansin ng iba. Maaaring maramdaman mong ang bawat salita mong binibitawan ay may mas malalim na epekto sa ibang tao, kaya't ang tamang pagpili ng mga salita ay mas magiging mahalaga ngayon. Ang iyong kakayahang maging isang tagapayo o gabay sa iba ay maaaring mas lumakas, kaya huwag mag-atubiling gamitin ang iyong likas na karunungan upang tumulong at magbigay liwanag sa mga sitwasyong nangangailangan ng masusing pagninilay. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, mararamdaman mong mas matalas ang iyong pakiramdam sa maliliit na detalye ng iyong kapaligiran. Ang bawat munting kilos, salita, at ekspresyon ng mga tao sa paligid mo ay tila nagkakaroon ng mas malaking kahulugan na nag-aanyaya sa iyo upang masuri ang mas malalim na mensaheng dala ng bawat interaksyon. Napakahalaga ng sandaling ito upang mas lalong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na maaaring dati ay hindi mo nabibigyang halaga, ang mga pag-ugali ng iba, ang galaw ng kalikasan, at maging ang sarili mong nararamdaman. Ang iyong emosyon ay maaaring lumutang sa ibabaw ng iyong isip, kaya mahalaga na bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong pakinggan ang bulong ng iyong puso. Huwag hayaang lumipas ang araw na hindi mo sinusuri ang iyong nararamdaman at iniisip, sapagkat ang bawat obserbasyon na iyong gagawin ay maaaring may dalang mahalagang aral para sa iyo. Ang iyong heightened sensitivity ay maaaring magbigay daan sa iyo upang mapansin ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin, tulad ng mga banayad na pagbabago sa ugali ng mga taong malapit sa iyo, o ang tahimik na mensahe ng iyong sariling damdamin. Sa bawat pagninilay mo ngayon, mapapansin mo kung paano nagiging mas malinaw ang mga bagay na dati ay tila nakakalito. Ang pagsasalamin sa iyong mga karanasan ay magbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa iyong mga desisyon at direksyon sa buhay. Huwag mong baliwalain ang iyong nararamdaman, sa halip, hayaan mo itong maging gabay upang makita mo ang tunay na nais mong marating. Marahil ay may ilang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing pagsusuri, maging ito man ay sa aspeto ng relasyon, trabaho, o personal na pag-unlad. Kung mayroon kang mga hindi pa nasasagot na tanong o mga bagay na matagal mo nang iniisip, ngayon ang tamang oras upang bigyang pansin ang mga ito. Ang pagharap sa iyong emosyon ng may katapatan ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at direksyon. Huwag matakot maglaan ng oras para sa sarili mong pagninilay, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang mas mapagtagumpayan ang mga darating pang pagsubok. Ngayon ay isa ring paalala para sa iyo upang maging maingat sa mga tukso at panukala na maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong isip. Ikaw ay likas na marunong magtimbang ng mga pagpipilian, ngunit ngayong araw, maaaring mas malakas ang hatak ng mga bagay na nag-aalok ng pansamantalang kasiyahan, ngunit walang pamatagalang halaga.
Huwag hayaang madala ng panandali ang aliw, sa halip, ipokus mo ang iyong pansin sa kung ano ang tunay na makakabuti para sa iyong emosyonal at espiritual na kapakanan. Ang iyong intuition ay isang napakahalagang gabay, kaya pakinggan mo ito at gamitin sa paggawa ng matatalinong desisyon. Maaaring may mga taong magbibigay sa iyo ng alok o mungkahi na tila kaakit-akit sa unang tingin, ngunit bago ka magdesisyon, siguruhing ito ay makabubuti sa iyo sa mahabang panahon. Ang iyong kakayahang mag-isip ng mas malalim ay isang sandata mo sa araw na ito, kaya gamitin ito ng maayos upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Gamitin ang enerhiya ng Virgo upang yakapin ang kapangyarihan ng maliliit na detalye. Ang pagsuri sa maliliit na bagay na kadalasang hindi napapansin ay maaaring magdala ng malalalim na aral at pangunawa. Ang isang simpleng obserbasyon ay maaaring magbukas ng mas malawak na perspektibo at magbigay ng inspirasyon sa iyong mga desisyon. Ang heightened awareness na ito ay isang regalo, kaya gamitin ito upang mapalalim ang iyong koneksyon hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan kinakailangan mong gumawa ng mahahalagang desisyon, huwag magmadali. Masusing suriin ang bawat detalye bago umaksyon, sapagkat sa mga maliliit na bagay nakatago ang tunay na halaga ng isang desisyon. Ang paglalaan ng oras upang mas pag-aralan ang iyong mga kilos ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas matibay na kumpiyansa sa iyong mga hakbang. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul at rosas. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan, katotohanan, at kaliwanagan ng isip, habang ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal, pagkakaunawaan, at masayang enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang paggamit ng mga ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse at positibong enerhiya sa buong araw. Ang kulay asul ay maaari mong gamitin sa iyong pananamit, sa mga bagay na hawak mo, o sa iyong paligid upang mapanatili ang iyong kalmadong enerhiya. Ang rosas naman ay maaaring magsilbing paalala sa iyo upang maging bukas sa pagmamahal at pagkakaunawaan sa iba. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 7, 11, at 22. Ang 7 ay isang espiritual na numero na nagdadala ng kaliwanagan ng isip at masusing pagninilay. Ang 11 ay nag-aalok ng inspirasyon at malalim na pangunawa. At ang 22 ay isang numero ng katuparan ng mga pangarap at pagsasakatuparan ng mga plano. Maaaring gamitin mo ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang pampalakas ng iyong kumpiyansa sa araw na ito. Ang pagtingin sa mga numerong ito sa iyong paligid ay maaaring isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip sa isang journal o sa isang tahimik na lugar kung saan maaari mong suriin ang iyong mga emosyon. Ang paglalaan ng oras upang isulat ang iyong mga plano, pangarap, o kahit ang iyong mga nararamdaman ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at mas makakahanap ka ng inspirasyon sa mga bagay na dati mong hindi napapansin. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at magnilay sa mga nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon? Yakapin ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, sapagkat ang bawat isa ay may hatid na mahalagang aral na maaaring magsilbing gabay sa iyong paglalakbay. Habang hinaharap mo ang bagong bukas, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng kabutihan, sipag, at dedikasyon. Ang iyong pagsusumikap at pagmamalasakit ay may kapangyarihang magdala ng liwanag sa buhay ng iba, kaya patuloy mong ipakita ang iyong tunay na halaga. Lumakad ng may kumpiyansa, puno ng pag-asa, at may bukas na puso, sapagkat ang mundo ay may nakahandang mga biyaya para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ang enerhiya sa iyong paligid ngayon ay nag-aanyaya sa iyo na maglakbay sa kailaliman ng iyong sariling kaisipan. Maaaring maramdaman mong tila hinihila ka ng iyong damdamin at pag-iisip patungo sa mas malalim na pagsusuri ng iyong sarili, isang pagkakataon upang suriin ang mga lihim na damdamin, hindi pa natutuklasang mga pangarap, at mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa mga sandaling ito, maaaring may mga lumang alaala o damdaming matagal nang itinago ang muling magpaparamdam sa iyo.
Ang ganitong uri ng introspeksyon ay maaaring magdala ng malalalim na pagbubunyag tungkol sa mga bagay na tunay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kahulugan sa buhay. Huwag matakot na harapin ang iyong sarili, sapagkat sa pagtanggap ng iyong tunay na pagkatao, matutuklasan mo ang daan tungo sa kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga tahimik na tinig ng iyong puso at isip, magkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon sa kung paano mo nais tahakin ang iyong hinaharap. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng kakaibang enerhiya na nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang kasiyahan sa gitna ng seryosong aspeto ng buhay. Bagamat likas kang malalim mag-isip at madalas mong sinisiyasat ang masalimuot na bahagi ng buhay, may pagkakataon ngayong araw upang maging mas magaan, mas masaya, at mas malaya. Huwag matakot na hayaang dumaloy ang iyong likas na kakayahan sa pagpapatawa, pagpapasaya sa iba, at pakikisalamuha sa mas magaan at masayang paraan. Ang simpleng pagtawa kasama ang isang kaibigan, pakikinig sa musika na nagpapagaan ng iyong loob, o kahit ang paglalaan ng oras upang gumawa ng bagay na iyong kinagigiliwan ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa iyong emosyonal na estado. Sa pagpapalabas ng iyong mapaglarong espiritu, maaari mong mapansin na mas lalong gumagaan ang iyong pakiramdam at nagkakaroon ng bagong sigla ang iyong pananaw sa buhay. Ang kasiyahan ay hindi lamang isang pansamantalang damdamin, kundi isang pagpili na maaari mong gawin upang bigyang liwanag ang iyong araw. Dahil sa impluwensya ng buwan na nasa Virgo, mas magiging malinaw sa iyo ang kahalagahan ng panloob na dialogo. Napakahalaga na bigyang pansin ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa iyong sarili. Minsan, ang mga salitang binibigkas natin sa ating isipan ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng pagdududa sa sarili o panghihina ng loob. Maaaring may mga pagkakataong nag-aalinlangan ka kung sapat na ba ang iyong ginagawa o kung tama ba ang iyong mga desisyon. Sa halip na hayaan ang mga negatibong kaisipan na maghari sa iyo, ituon mo ang iyong atensyon sa iyong mga lakas, talento, at kakayahan. Ikaw ay may kakayahang lampasan ang anumang pagsubok na dumating, kaya huwag mong hayaang sirain ng panandaliang kawalan ng kumpiyansa ang iyong paniniwala sa sarili. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay bahagi ng proseso, ngunit huwag mong kalimutan na ikaw rin ay may mga katangiang nagpapatingkad sa iyo. Ang pagsasalita sa iyong sarili ng may pagmamahal at pangunawa ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang balanse ng iyong isipan at damdamin. Isipin kung paano ang pakiramdam ng kasiyahan ay maaaring lumikha ng mga alon sa iyong isipan at kilos. Ang pagiging kontento at masaya sa maliliit na bagay ay maaaring maging simula ng mas maraming positibong pangyayari sa iyong buhay. Subukan mong pahalagahan ang bawat sandali, at huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi mo nakikita ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Maaaring sa isang ngiti ng isang estranghero, sa isang mensahe mula sa isang kaibigan, o sa tahimik na pagmamasid sa paglubog ng araw ay may matatagpuan kang inspirasyon. Ang pagtuon sa kasalukuyang sandali at pagiging bukas sa mga biyayang nasa paligid mo ay makakatulong upang mas maramdaman mo ang tunay na kahulugan ng pagiging masaya. Ang buhay ay puno ng maliliit ngunit mahahalagang sandali na maaaring magdala ng kagalakan kung iyong bibigyan ng pansin. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay itim at pula. Ang itim ay sumisimbolo ng lakas, kumpiyansa, at misteryo, mga katangiang taglay mo na nagbibigay sa iyo ng kakaibang karisma. Ang kulay na ito ay nagdadala ng isang tahimik, ngunit makapangyarihang enerhiya na maaaring magpalakas ng iyong presensya sa anumang sitwasyon. Samantala, ang pula ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at nagdadala ng pasyon at determinasyon upang matupad ang iyong mga layunin. Ang pulang kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na sigasig upang harapin ang anumang hamon ngayong araw. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang paggamit ng mga ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya. Ang mga kulay ay hindi lamang simpleng dekorasyon, kundi maaaring magbigay ng impluwensya sa iyong emosyon at pananaw sa buhay. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 3, 8 at 16. Ang 3 ay simbolo ng malikhain at positibong enerhiya, isang numero na sumasalamin sa koneksyon ng isip, katawan, at espiritu. Ito ay nagdadala ng inspirasyon upang maging mas bukas ka sa mga bagong ideya at posibilidad. Ang 8 ay isang numero ng kasaganaan at kapangyarihan, sumisimbolo ng balanse sa material at espiritual na aspeto ng buhay. Maaari itong maging paalala na ang pagsisikap ay nagbubunga ng tagumpay. Samantala, ang 16 ay may dalang espiritual na kaliwanagan at masusing pagninilay.
Ang numerong ito ay nag-aanyaya sa iyo upang pakinggan ang iyong intuition at magtiwala sa iyong kakayahang makahanap ng tamang landas. Maaaring gamitin mo ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang pampalakas ng iyong kumpiyansa sa araw na ito. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang mapalapit sa kalikasan. Ang isang maikling paglalakad sa labas, ang pakikinig sa huni ng mga ibon, o kahit ang pag-upo sa isang tahimik na lugar upang huminga ng malalim ay makakatulong upang mas lalong maging malinaw ang iyong isip at mas maramdaman mo ang koneksyon mo sa mundo. Ang simpleng pagninilay habang nakaupo sa tabi ng isang puno o ang pagbibilang ng mga ulap sa kalangitan ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Ang kalikasan ay may likas na kakayahang ipaalala sa atin ang kagandahan ng pagiging buhay at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Hayaang ang bawat dampi ng hangin at tunog ng paligid ay magbigay sa iyo ng kapanatagan, inspirasyon, at isang pakiramdam ng pag-ugnay sa mas malaking enerhiya ng sansinukob. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan at nadama. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga sandaling nagpangiti sa iyo? Ano ang mga leksyon na maaari mong dalhin sa iyong paglalakbay sa mga susunod na araw? Yakapin ang bawat karanasan, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng iyong personal na pag-unlad. Habang papalapit ang bagong araw, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng misteryo, lakas, at lalim. Ang iyong kakayahang umunawa sa pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili at ng iba ay isang regalo, gamitin mo ito upang makalikha ng mas makabuluhang koneksyon sa mundo. Lumakad ng may tiwala sa sarili, puno ng tapang, at may pusong bukas sa lahat ng posibilidad. Ang mundo ay may hatid na maraming magagandang sorpresa para sa iyo, kaya yakapin mo ito ng buong puso. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng masiglang enerhiya na nagpapaalab sa iyong likas na pagkagusto sa kaalaman at bagong karanasan. Ang apoy sa iyong kalooban ay muling sisiklab, hinihikayat kang tuklasin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong isip at nagpapalawak sa iyong pananaw. Ang likas mong pagkahilig sa pakikipagsapalaran at pagkatuto ay lalong paigtingin ng enerhiyang dala ng araw na ito. Maaari mong maramdaman ang matinding udyok na gawin ang mga bagay na matagal mo nang nais subukan, ngunit nag-atubili kang simulan. Ang pakiramdam na ito ay hindi aksidente, ito ay paalala mula sa sansinukob na may mas malaking mundo pang naghihintay na iyong tuklasin. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang patungo sa hindi mo pa nalalaman ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Maaaring may makasalamuha kang bagong tao na magpapakilala sa iyo sa isang ideyang hindi mo pa isinaalang-alang noon, o maaaring may matuklasan kang bagong interes na magpapasiklab ng iyong imahinasyon. Tanggapin ang kapilyuhan at masiglang enerhiya na umiikot sa iyong paligid, sapagkat maaaring magdala ito ng mga hindi inaasahang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng bagong kaalaman at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Habang nilalakbay mo ang iyong landas ngayong araw, pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong pakikisalamuha sa iba, hindi lamang sa iyong sariling karanasan, kundi pati na rin sa damdamin ng mga taong nasa paligid mo. Minsan, isang simpleng salita o kilos ang maaaring mag-iwan ng malalim na epekto sa ibang tao, kaya maging maingat at magkaroon ng malasakit sa iyong mga ginagawa at sinasabi. Ang iyong pananaw at mga aksyon ay may kakayahang magdulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iba pang tao. Ngayon, parang may bulong ang universo na nagsasabi sa iyo na pagtuunan ng pansin ang bawat pag-uusap at koneksyon na iyong ginagawa. Ang bawat salita na binibitawan mo ay may kapangyarihang humubog ng emosyon at pananaw ng iba. Minsan, sa iyong likas na pagsasalita ng direkta at walang pag-aalinlangan, hindi mo namamalayan na ang iyong mga sinabi ay nag-iwan ng matinding impresyon sa iba. Ang iyong boses ay may lakas na maaaring makapagpagaan ng loob o makapagbigay ng inspirasyon, ngunit maaari rin itong maging matalim kung hindi mo ito gagamitin ng maingat. Dahil sa iyong likas na karisma at kakayahang makaimpluwensya sa iba, maaaring hindi mo namamalayan na ang iyong mga sinasabi ay may malalim na epekto sa kanila. Kaya naman, hinihikayat kang maging mas maingat at mas mapanuri sa paraan ng iyong pagpapahayag. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong salita ng may intensyon at kabaitan, mas magiging makabuluhan ang iyong komunikasyon at mas lalalim ang iyong relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo.
Ang pagiging tapat at bukas sa iyong damdamin ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay, kaya huwag mong ipagkait ang iyong presensya at tunay na pag-unawa sa kanila. Ang pagsisikap na intindihin ang pananaw ng iba ay magbibigay sa iyo ng higit na kaalaman at mas malaking kapasidad upang lumikha ng makabuluhang koneksyon. Sa halip na mabilisang magbigay ng opinyon o hatol, subukan mong makinig ng mas malalim. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang natututo mula sa iba, kundi nakakatulong ka rin sa paghubog ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa inyong ugnayan. Dahil sa impluwensya ng buwan na nasa Virgo, isang malakas na tawag ang mararamdaman mo upang mag-organisa at lumikha ng isang payapang espasyo na makakatulong sa iyong kaluluwa upang magpahinga at magmuni-muni. Marahil ay napapansin mong masyado ng magulo ang iyong isip at ito ay maaaring nagmumula sa isang magulong kapaligiran. Ang mga bagay na nakapalibot sa iyo ay may direktang epekto sa iyong damdamin at kalagayan ng isipan. Kapag puno ng kalat ang iyong paligid, mas nagiging magulo rin ang iyong mga iniisip. Subukang umatras sandali at bigyan ng pansin ang iyong paligid. Maaari mong linisin at ayusin ang iyong tahanan, gawing mas maaliwalas ang iyong opisina, o simpleng tanggalin ang mga bagay na hindi mo na kailangan. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong emosyon at mental na kalagayan. Kapag malinis at maayos ang iyong kapaligiran, mas madaling dumaloy ang positibong enerhiya at mas makakaramdam ka ng kapayapaan. Sa ganitong structured na espasyo, ang iyong likas na sigasig ay maaaring maging isang nakatuong determinasyon na nagdadala sa iyo sa susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Sa bawat bagay na inilalagay mo sa ayos, tila nagkakaroon din ng linaw ang iyong isipan. Ang pagkakaroon ng organisadong kapaligiran ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaayusan, kundi isang paraan din upang magkaroon ng mental at emosyonal na balanse. Habang dumadaloy ang araw, pag-isipan kung sino ang mga taong tunay na nagpapalakas ng iyong loob at nagbibigay ng suporta sa iyo. Ang pagiging isang Sagittarius ay nangangahulugan na ikaw ay isang malayang espiritu na mahilig sa pakikipagsapalaran, ngunit kahit ang mga pinakamalalayang nilalang ay nangangailangan ng matibay na koneksyon sa iba. Hindi nangangahulugan ng kahinaan ang pagkakaroon ng pangangailangan sa iba. Sa katunayan, ang kakayahang umamin na may mga pagkakataon kang nangangailangan ng suporta ay isang pagpapakita ng matibay na loob. Huwag kang matakot na humingi ng tulong o magbahagi ng iyong saloobin sa mga pinagkakatiwalaan mo. Ang pagbabahagi ng iyong damdamin ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng tunay na lakas. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga payo at pagbubukas ng iyong puso, mas mapapalalim mo ang inyong ugnayan at makakahanap ka ng higit na kaliwanagan sa iyong landas. Tandaan na hindi mo kailangang tahakin ang iyong paglalakbay ng mag-isa, may mga taong handang umalalay sa iyo at sumuporta sa iyong mga pangarap. Ang pagbubukas ng iyong sarili sa iba ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang inspirasyon at pagkatuto. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, natututo kang magbigay at tumanggap, at sa prosesong ito, lalong lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ngayong araw, bigyang pansin din ang mga elemento ng swerte na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo ay asul at dilaw. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan at kaliwanagan ng isipan na makakatulong sa iyo upang mas maging malinaw ang iyong mga iniisip at desisyon. Samantalang ang dilaw ay nagdadala ng masiglang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at sigla upang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Maaaring isuot mo ang mga kulay na ito o isama sa iyong paligid upang mas mapalakas ang iyong positibong enerhiya. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang simpleng pagkonekta sa iyong sarili at sa mga bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan upang mapanatili ang iyong balanse at sigla. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang balikan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga sandali na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga leksyon na maaari mong dalhin sa iyong paglalakbay sa hinaharap? Yakapin ang bawat karanasan, sapagkat bawat isa sa kanila ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pag-unlad. Habang naghahanda ka para sa susunod na araw, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng sigla, tapang, at walang hanggang pagnanasa para sa kaalaman. Ang iyong espiritu ay hindi kailanman mapipigilan, kaya ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may tiwala at pananampalataya sa iyong sarili.
Lumakad ng may tapang at bukas na puso, sapagkat ang mundo ay may hatid na maraming magagandang sorpresa para sa iyo. Yakapin mo ito ng may buong puso at pagnanasa sa buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa ika-13 ng Marso, 2025. Nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa araw na ito? Isang diwa ng pagbabago at pag-usbong ang tila pumapaligid sa iyo, nagbibigay ng panibagong sigla upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap. May hatid itong inspirasyon na tila nagsasabing huwag kang matakot na harapin ang hamon ng buhay, sapagkat ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral na magpapatibay sa iyong loob. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas malalim mong suriin ang iyong mga pangarap at adhikain, ang mga bagay na matagal mo nang inaasam at pinagsusumikapan. Marahil ay dumaan ka sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, ngunit ngayon, ang lakas ng iyong loob ay muling nabubuhay, hinihikayat kang maging matapang sa pagsunod sa iyong nais. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, alalahanin mong hindi lamang ang destinasyon ang mahalaga, kundi pati na rin ang proseso ng iyong paglalakbay. Ang bawat aral, bawat pagkakamali, at bawat tagumpay ay bahagi ng iyong paghubog bilang isang mas matatag at mas may malay na individual. Sa iyong patuloy na pag-unlad, marahil ay napapansin mong may ilang balakid na tila paulit-ulit na bumabalik sa iyong buhay. Ang mga hadlang na ito ay maaaring nasa anyo ng mga sitwasyong hindi mo mabago, mga relasyong hindi mo maintindihan, o mga damdaming mahirap pakawalan. Ngunit kung titignan mo ng mas malalim, maaari mong mapagtanto na ang mga pagsubok na ito ay hindi dumating upang pigilan ka kundi upang turuan kang maging mas matibay at mas matalino sa iyong mga desisyon. Ang buhay ay isang patuloy na siklo ng pagkatuto, at ang bawat hamon ay isang paalala na mayroong mas malaking layunin ang iyong paglalakbay. Minsan, ang pagbabago ng perspektibo ang susi upang mahanap mo ang kasagutan sa matagal mo nang hinahanap. Sa halip na tingnan ang mga hadlang bilang pabigat, bakit hindi mo ito gamitin bilang inspirasyon upang mas lalo pang magpursige? Ang bawat pagsubok ay may kaakibat na solusyon, at nasa iyo ang kakayahang tuklasin ito. Ang enerhiya ng buwan na nasa Virgo ay nagbibigay sa iyo ng matinding pagnanais na magkaroon ng kaayusan, hindi lamang sa iyong pisikal na paligid kundi pati na rin sa iyong isipan. Marahil ay napapansin mong may mga bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng masusing pagsasaayos, mga gawain na matagal mo nang nais tapusin o mga aspeto ng iyong buhay na tila nagiging magulo. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang pangangailangang ito. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng iyong tahanan o pag-aayos ng iyong schedule, kundi tungkol din sa pagbibigay linaw sa iyong mga layunin at emosyon. Ang isang maaliwalas na kapaligiran ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas matibay na pundasyon sa iyong mga desisyon. Minsan, ang simpleng pag-aalis ng kalat sa iyong espasyo ay maaaring magbigay ng mas malaking kalinawan sa iyong isipan. Gamitin ang enerhiyang ito upang mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga at alisin ang mga hindi na nagdadala ng positibong epekto sa iyong buhay. Habang patuloy na dumadaloy ang araw, subukan mong pag-isipan kung sino ang mga taong tunay na sumusuporta at nagpapalakas ng iyong loob. Sa kabila ng iyong pagiging malakas at independent, mahalaga pa ring magkaroon ng matibay na koneksyon sa iba. Ang mga relasyon na puno ng tiwala at malasakit ay isang kayamanan na dapat pahalagahan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong iniisip at nararamdaman ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng katatagan at tunay na koneksyon. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iba at pagbubukas ng iyong puso, mas mapapalalim mo ang iyong ugnayan at mas mauunawaan mo rin ang iyong sarili. Walang masama sa paghahanap ng suporta, ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng isang ligtas na espasyo kung saan tayo maaaring maging totoo sa ating sarili nang walang pangamba. Ngayong araw, bigyang pansin din ang mga elemento ng swerte na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong landas. Ang kulay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo ngayon ay puti at berde. Ang puti ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isip at espiritual na paglago, isang paalala na ang iyong landas ay maaaring maging mas maliwanag kung pipiliin mong manatiling bukas sa bagong kaalaman at karanasan. Samantala, ang berde ay kumakatawan sa kasaganaan at balanse, isang indikasyon na ang tunay na tagumpay ay makakamit kapag natutunan mong pagsabayin ang iyong mga ambisyon at ang iyong pangangailangan ng kapayapaan.
Maaari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, sa iyong workspace, o kahit sa maliliit na detalye sa iyong araw upang palakasin ang positibong enerhiya na nais mong ipanatili. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 5, 10 at 23. Ang 5 ay isang numero ng pagbabago at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ito ay nagsasaad na anuman ang dumating sa iyong buhay, ikaw ay may kakayahang mag-adjust at makahanap ng bagong paraan upang magtagumpay. Ang 10 ay nagdadala ng enerhiya ng bagong simula at kumpiyansa sa sarili, isang paalala na walang limitasyon ang iyong kakayahang lumikha ng panibagong direksyon para sa iyong buhay. Samantala, ang 23 ay isang numero ng inspirasyon at positibong pagbabago, isang indikasyon na ngayon ang tamang panahon upang yakapin ang mga oportunidad na maaaring dumating. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong araw, hindi man literal, ngunit bilang isang paalala na nasa iyong kamay ang kapangyarihang baguhin ang iyong landas. Ang isang makabuluhang gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang suriin ang iyong direksyon sa buhay. Hindi kailangang gumawa ng malalaking hakbang kaagad, kahit ang simpleng pagsulat ng iyong mga nais maabot o pagninilay sa iyong susunod na hakbang ay maaaring magbigay ng mas malinaw na pananaw. Ang pagpaplano ay isang paraan upang bigyan ng gabay ang iyong sarili, upang maiwasan ang kawalan ng direksyon, at upang matiyak na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa buhay na tunay mong ninanais. Sa dulo ng araw, alalahanin mong ang bawat desisyong ginagawa mo ay may epekto sa iyong hinaharap, kaya't piliin mong gumawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas maliwanag at mas makabuluhang bukas. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo mula sa araw na ito? Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Ano ang mga aral na maaari mong dalhin sa iyong paglalakbay bukas? Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang lumago at matuto. Yakapin mo ang lahat ng karanasan, mabuti man o hindi, sapagkat ang lahat ng ito ay may dalang aral na magpapanday sa iyong pagkatao. Habang naghahanda ka para sa mga darating pang-araw, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng determinasyon, tiyaga, at pagmamalasakit. Patuloy mong pagyamanin ang iyong sarili at ang iyong mga pangarap. Maglakbay ng may tapang at malinaw na layunin, sapagkat ang mundo ay may hatid na walang katapusang oportunidad para sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may pananalig at tiwala sa sarili, sapagkat ikaw ay nararapat sa tagumpay at kaligayahan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang banayad, ngunit makapangyarihang paalala para sa iyo, Aquarius. Ang enerhiya na bumabalot sa araw ay tila isang marahang haplos na nag-aanyaya sa iyo na pagtuunan ng pansin ang iyong panloob na mundo. Sa iyong paglalakbay sa buhay, maaaring mapansin mong may mga panaginip, alaala, o damdaming bumabalik sa iyong isipan na tila may gustong iparating. Huwag mong baliwalain ang mga ito, sapagkat madalas, ang ating hindi pinapansing damdamin at iniisip ay may dala palang mahalagang mensahe para sa ating kinabukasan. Ang mga pangarap at damdamin mo ngayon ay maaaring hindi lamang mga random na kaisipan, kundi isang gabay upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong emosyon. Ito ay maaaring isang malalim na pagpapahiwatig na may isang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon o isang pagkakataon upang makapag-reflect sa kung ano ang tunay na nagbibigay sa iyo ng kahulugan at kasiyahan. Ang iyong isip ay puno ng ideya, ngunit sa araw na ito, mas mahalaga ang iyong puso at kung paano mo nararamdaman ang mga ito. Ang mga damdaming ito ay maaaring magdala rin ng lungkot, pangungulila o pag-aalinlangan. Ngunit sa halip na iwasan ang mga ito, bakit hindi mo subukang yakapin at unawain ang pinagmumulan nito? Ang ating emosyon ay parang alon sa dagat, may mga panahon ng katahimikan, at may mga pagkakataon namang malakas ang daluyong. Minsan, tila wala tayong kontrol sa kung paano natin nararamdaman ang ilang mga bagay, ngunit ang pagtanggap sa ating emosyon ay isang mahalagang hakbang tungo sa paghilom. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagninilay, mas mauunawaan mo kung bakit ka nakakaramdam ng ganito, at kung paano mo ito maaaring gamitin upang mapalakas ang iyong sarili. Hindi mo kailangang matakot sa lungkot na maaaring bumalot sa iyo paminsan-minsan. Ang lungkot ay hindi isang kahinaan, bagkus ito ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas matibay sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang bawat emosyon ay may dahilan,
at sa halip na labanan ito, maaari mong gamitin ang mga damdaming ito upang mas lalong palakasin ang iyong loob at ipaalala sa iyong sarili kung ano ang tunay na mahalaga. Ang buwan na nasa Virgo ngayon ay nagpapatalas ng iyong isipan at nagbibigay sa iyo ng kakayahang pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na detalye na maaaring nakakaligtaan mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Minsan, sa pagmamadali natin sa buhay, hindi natin napapansin ang mga simpleng bagay na maaaring may malaking epekto sa ating emosyon at desisyon. Ang pagbibigay pansin sa maliliit na bagay ay maaaring makatulong upang mas maunawaan mo kung ano ang nagpapabigat sa iyong isipan at kung paano mo ito maaaring resolbahin. Hindi sapat na basta na lang umiwas sa mga problemang kinakaharap mo. Kailangan mong harapin ang mga ito nang may bukas na isipan at pusong handang matuto. Sa mga oras na ito, maaaring mas maramdaman mong nais mong ayusin ang iyong kapaligiran, ayusin ang iyong schedule, o mas maging masinop sa iyong mga gawain. Ang kakayahang ito ay hindi lamang isang praktikal na kasanayan, kundi isang paraan din upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Sa araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na ang tunay na tapang ay hindi nakikita sa kakayahang magpanggap na walang problema, kundi sa kakayahang harapin ang mga ito ng may lakas ng loob. Sa halip na itago o ipagkaila ang iyong nararamdaman, subukan mong kilalanin at iproseso ito. Ang pagharap sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina, sa kabaligtaran, ito ay isang tanda ng matibay na loob at isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang anumang lungkot o pagkalito na nararamdaman mo ngayon ay may layuning turuan ka ng mahahalagang aral. Minsan, ang pinakamasakit na karanasan ay nagiging pinagmumulan ng pinakamalalim na karunungan at pagkatao. Sa halip na iwasan ang takot o pangamba, tingnan ito bilang isang paalala na kaya mong lampasan ang anumang hamon na ibinibigay sa iyo ng buhay. Sa mga tahimik na sandali ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay at makinig sa iyong panloob na tinig. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Ano ang mga bagay na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan? May mga sagot sa loob mo na naghihintay lamang na iyong bigyang pansin. Sa mundo na puno ng ingay at pagmamadali, ang katahimikan ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang makinig sa tunay na nais ng iyong kaluluwa. Marahil ay may mga panaginip kang hindi mo lubos maunawaan, ngunit may dalang mahalagang mensahe. Subukan mong pag-isipan ang simbolismo sa iyong panaginip o kung may paulit-ulit na tema sa iyong iniisip, sapagkat maaaring ito na ang susi sa mas malalim mong pangunawa sa iyong sarili. Minsan, sa mga tahimik na sandali, doon natin natatagpuan ang sagot sa ating mga katanungan, kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng katahimikan at pagmumuni-muni. Ngayon ay isang magandang araw upang gawing mas praktikal ang iyong mga natutunan sa iyong pagninilay. Ano ang maaari mong gawin upang gawing mas makabuluhan ang iyong paglalakbay? Paano mo maisa sa katuparan ang mga bagay na gusto mong baguhin sa iyong buhay? Minsan, hindi sapat ang pangarap lamang, kailangan mong gumawa ng hakbang, gaano man ito kaliit. Ang pinakamaliit na aksyon ay maaaring humantong sa pinakamalaking pagbabago sa hinaharap. Kahit isang simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawi ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa iyong hinaharap. Ang mahalaga ay simulan mo at huwag kang matakot sa proseso. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at pilak. Ang bughaw ay nagpapahiwatig ng katahimikan, karunungan, at malinaw na komunikasyon. Ito ay isang paalala na ang malinaw na pag-iisip at katapatan sa sarili ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang pilak naman ay sumisimbolo ng intuisyon at espiritual na gabay. Isama ang mga kulay na ito sa iyong araw, marahil sa iyong pananamit, sa iyong kapaligiran, o kahit sa maliliit na bagay, upang maramdaman mo ang positibong enerhiyang hatid nito. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9, at 22. Ang 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay nagsasaad ng espiritual na paglago at pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagdadala ng kasiyahan sa iyong buhay. Ang 22 ay isang numero ng mataas na potensyal at tagumpay sa pangmatagalang layunin. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon upang patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng pasasalamat ang sarili mo. Maraming bagay ang maaaring nangyari sa araw na ito, mabuti man o mahirap, ngunit ang mahalaga ay natutunan mo kung paano yakapin ang iyong emosyon at gamitin ito bilang gabay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng may tapang, pagmamahal, at pananalig sa sarili.
Tandaan, bawat araw ay isang bagong simula at isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na liwanag sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa ika-13 ng Marso, 2025. Nararamdaman mo ba ang banayad ngunit kaakit-akit na hatak ng kalikasan sa araw na ito? Isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa iyo, tila isang bulong mula sa universo na nag-aanyaya sa iyong yakapin ang kasayahan, kalayaan, at ang mapaglarong espiritu ng buhay. Para bang may isang mahiwagang ritmo sa paligid mo, isang musika ng kasiyahan at sigla na bumabalot sa iyong araw. Ang enerhiyang ito ay nagdadala ng pag-asa at inspirasyon, na parang isang paalala na hindi mo kailangang magmadali o sumunod sa mahigpit na mga panuntunan upang maramdaman ang saya. Ang pagiging bukas sa kasalukuyang sandali, sa mga simpleng bagay na nagdadala ng aliw, ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla upang harapin ang anumang hamon. Mararamdaman mong mas sensitibo ka ngayon sa emosyon ng iba, at ang iyong malasakit ay lalong titindi, na nagbibigay daan sa iyo upang mas madaling makipag-ugnayan at makipagkapwa-tao. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging seryoso sa lahat ng oras, sa katunayan, ang pagpapahinga, pagtawa, at pagyakap sa mga maliliit na kaligayahan ay maaaring maging susi upang mapanatili ang isang balanseng pananaw sa buhay. Ito ang araw kung kailan maaari mong hayaan ang iyong sarili na maging masaya nang hindi iniisip ang mga alalahanin ng bukas. Madalas tayong lamunin ng responsibilidad, abala sa mga gawain, at puno ng alalahanin tungkol sa hinaharap. Ngunit ngayon, hayaan mong ipaalala sa iyo ng universo na hindi mo kailangang pasan ang mundo sa iyong mga balikat. Ang kasiyahan ay hindi isang bagay na dapat ipagpaliban para sa ibang araw, ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay na kailangang isabuhay sa bawat sandali. Ang kasiyahan ay maaaring makita sa mga simpleng bagay, sa isang masayang pag-uusap, sa tunog ng iyong paboritong musika, sa init ng araw sa iyong balat, o sa halakhak na hindi mo mapigilan dahil sa isang biro ng kaibigan. Ang mundo ay maaaring maging mabigat minsan, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi mo maaaring hayaang pumasok ang liwanag. Maaari mong matuklasan na sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan at sa mga maliliit na bagay, mas nagiging bukas ang iyong puso sa positibong enerhiya. Ang pagiging mapaglaro at masayahin ay hindi tanda ng iresponsableng pag-ugali, sa halip, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay mismo. Kapag natutunan mong tumawa at magsaya, kahit sa gitna ng mga pagsubok, mas nagiging matatag ang iyong loob at mas nagiging malinaw ang iyong pananaw sa hinaharap. Ang saya ay hindi isang bagay na hinahanap sa labas, kundi isang bagay na nililikha mo mula sa loob. Sa paggalaw ng buwan sa Virgo, maaaring maramdaman mo ang matinding pangangailangang magbigay ng istruktura at kaayusan sa iyong araw. Ang enerhiyang ito ay tila isang paalala na ang disiplina at organisasyon ay hindi kaaway ng kasiyahan, kundi isang paraan upang mas lalong mapahusay ito. Sa ngayon, maaaring napapansin mo ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon, mga gawain na matagal mo nang nais tapusin, ngunit laging na ipagpapaliban, mga bagay na tila nagiging sagabal sa iyong pang-araw-araw na daloy. Ito ang tamang panahon upang pagnilayan kung alin sa iyong mga nakagawian ang tunay na nakakatulong sa iyong paglago, at kung alin ang nagiging pabigat na lamang. Ang mga bagay na dati mong pinahahalagahan, ngunit hindi na nagdadala ng sigla sa iyong buhay, ay maaaring palatandaan na kailangan mong magpatuloy at magbago. Ang pag-aayos ng iyong paligid, ng iyong isipan, at ng iyong mga prioridad ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon. Hindi naman kailangang gawing perpekto ang lahat, ang mahalaga ay magkaroon ng mas malinaw na layunin kung paano mo nais ayusin ang iyong buhay upang ito ay tunay na magdala ng kaginhawahan at kapanatagan. Minsan, ang simpleng pagsasaayos ng iyong pisikal na espasyo ay maaaring magbigay rin ng kalinawan sa iyong isipan. Isa sa pinakamahalagang kasangkapan mo sa araw na ito ay ang iyong intuition. Ang iyong panloob na boses ay mas matindi ngayon, nagpapadala ng mga senyales tungkol sa kung anong direksyon ang dapat mong tahakin. Kung may nararamdaman kang pangangailangang baguhin ang isang aspeto ng iyong buhay, huwag mong ipagwalang bahala ito. Ang ating isipan at puso ay may sariling paraan ng pagpaparamdam sa atin kung may hindi na tama o kung may mas angkop na landas na dapat tahakin. Minsan, ang takot sa pagbabago ay humahadlang sa atin upang lumago, ngunit ang takot na ito ay normal lamang. Sa halip na labanan ito, subukang intindihin kung ano ang ipinapahiwatig nito. Ang bawat pagbabago ay may kaakibat na paglago,
at ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa isang mas magandang bukas ay isang patunay na pinipili mong lumaban at magtagumpay. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad, ngunit sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong sarili, mas madaling mauunawaan kung ano ang tunay mong kailangan. Habang lumilipas ang oras, subukan mong ipokus ang iyong atensyon sa pagpapasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang puwersa na hindi lamang nagdadala ng kasiyahan, kundi nagpapalakas din ng iyong koneksyon sa mundo sa paligid mo. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay, isang ngiti mula sa isang estranghero, isang masarap na tasa ng kape, o isang tahimik na sandali ng pagninilay, ay maaaring magdala ng malalim na kasiyahan na hindi mo inaasahan. Kapag natutunan mong magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya, mas lalong dumadami ang magagandang bagay na dumadating sa iyong buhay. Ang pasasalamat ay isang anyo ng pagpapalaganap ng positibong enerhiya, isang paraan upang ipakita sa universo na handa kang tumanggap ng mas maraming biyaya. Subukang pagaanin ang iyong araw sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng kasayahan. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay upang maramdaman ang ligaya, minsan, sapat na ang isang munting kapilyuhan, isang di inaasahang sorpresa sa isang kaibigan, o simpleng paggawa ng isang bagay na hindi mo karaniwang ginagawa. Ang mga ganitong sandali ay maaaring maging mga alaala na iyong babaunin sa mga darating na araw. Ang pagiging bukas sa saya ay hindi nangangahulugang isasantabi mo ang iyong responsibilidad, kundi isang paraan upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Minsan, ang mga hindi inaasahang sandali ng kasiyahan ang siyang nagdadala ng pinakamatamis na alaala. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay rosas at berde. Ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal, kabaitan, at pagiging bukas sa positibong enerhiya. Ito ay isang paalala na ang pagpapalaganap ng pagmamahal at malasakit ay nagdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Ang berde naman ay sumisimbolo ng paglago, kasaganahan, at kalusugan, isang indikasyon na anumang itinatanim mong mabuting gawa o intensyon ay may kakayahang lumago at bumunga. Ang mga numerong maaaring magdala sa iyo ng swerte ngayon ay 7, 11, at 21. Ang 7 ay nagdadala ng espiritualidad at panloob na karunungan, ang 11 ay kumakatawan sa mataas na kamalayan, at ang 21 ay nagdadala ng enerhiya ng pagsisimula ng bagong kabanata. Gamitin ang mga ito bilang inspirasyon sa iyong araw, at hayaang ang kasiyahan, kaayusan, at positibong enerhiya ay patuloy na dumaloy sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang buhay ay hindi kailangang maging isang seryosong paglalakbay palagi. Ang kasiyahan, pagkamapaglaro, at pasasalamat ay mga mahahalagang bahagi ng isang masayang buhay. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito at hayaang ito ang magdala sa iyo ng mas maraming dahilan upang umiti, umibig, at maging inspirasyon sa iba. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo